Sa pagkakataon po ito, makakausap po natin ang isa sa magiging Senator Judge sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, ang Vice Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga po. Robert, magandang umaga at salamat sa Antimano for having me. Morning. Maraming salamat din po sa pagkakataon, Senator. Unang-una po, Senator, kayo po bilang isang Senator Judge, doon sa iba po nating preparation ang sinasabi, all systems go na. Sa inyo po, sa panig po ninyo bilang magiging Senator Judge, handa na po ba ang Senator Panfilo Lacson para dito? Yeah, I think I can speak on behalf of at least yung majority members. Handang-handa kami kasi sa caucus namin kahapon, nag-publish kami doon sa aming clerk of court kay Secretary Bantug at na-resolve namin yung mga ibang issues na dapat i-resolve at para makapaghanda kami at preparado kami para sa Lunes. Opo. Kasi yung iba hindi nag-attend yun ang problema. Nagtawag ng All Senators Caucus si Senate President Win Gatchalian. Dalawa lamang yung umattend sa minorya. Maski sa majority kasi may mga reasons sila, may mga flu yung iba may mga executive check-up, etc. So na ma-relay ni Senator Legarda at saka Senator Robin sa mga kasama nila sa minority yung napag-usapan para smooth yung aming magiging proseso do sa trial. Opo. Senator Lacson, yung nauna nyo pong nabanggit before na presiding officer, magkakaroon pa rin po ba ng ganong paghalal sa panibagong presiding officer at si Senator Chis Escudero pa rin po ba yun? Again, sa mga bagong pasok, Mapsat, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Alright? Meron kaming majority caucus on Monday. 10 o'clock yon ng umaga. Doon namin ipa-finalize yung pag-uusap tungkol sa presiding officer. Ayun, opo. And then doon po sa mga napag-usapan kahapon sa inyo pong pulong all senators caucus po Sen, may mga major conflict ba doon na inyong na-resolve? Kasi po doon sa Facebook page ni Senator Robin Padilla, all praise po sa inyo, nagpapasalamat dahil doon sa pagtanggap nyo doon sa mga recommendations nila ni Senator Legarda. Actually, hindi nila recommendation yun. Sarili namin yun. Sarili kong initiative yung mga issues na dapat i-resolve na discuss yun. Siguro ang isa ko pwedeng i-divulge anyway. Hindi naman ito sensitive pero wala naman sigurong classified dito. Yung usapin tungkol sa pag-unseal, pag-open noong ITR, yung greenback. Isa sa napagkasundo namin, huwag na kapensa ka, sabi nga ni Senator Chis Escudero, kasi siya yung lawyer doon sa grupo, wala siya sa Pangilinan. Wala kaming business para magtago ng ebidensya. O mag-skip ng ebidensya. Yung ebidensya, ipipresenta yan ng prosecution o kaya ng depensa. Iniwan sa amin yung box. Ano gagawin namin doon? Korte kami. Kaya ang isang napagkasundo namin, soli namin yun kasi unang-una, labag sa batas, hindi ang impeachment court o maski anong korte ang mag-unseal noon. Kasi maliwanag sa National Internal Revenue Code, Section 71, na isa lamang ang exception. Kailan merong written authority from the President. Sa recommendation ng BIR at saka ng Department of Finance. Kasi may briefing pa yan at hindi kami pwedeng mag-decide. Yung sinasabi ng prosecution na kami na yung mag-decide noon, hindi namin gagawin yun. Kasi ma-open kami sa grave abuse of discretion. Kasi bukod doon sa National Internal Revenue Code, merong umiiral na mga Supreme Court rulings. Napakatagal na yung una nga Yung isa, 1933 pa yung decision, pero ito, hindi naman nababago. At ito'y na-reinforce pa doon sa subsequent na jurisprudence, I think 2012, na sinasabi doon na talagang although considered na public record yung ITR, isa lamang o dalawa, sabihin natin dalawa. Ang una, yun nga, yung upon written authority sa presidente. At pangalawa, kung may waiver mismo yung respondent. So, wag sa amin ibagsak yung burden
na mag-until o magbukas. Kung gusto ng prosecution, humingi sila ng permiso sa Office of the President para i-until yan. Wag kami. Wag impeachment court. So, ibig gagawin. Ibig sabihin, Senator Lacson, sa pag-start ng inyong trial sa Lunes, kasama yan doon sa unang mga action na ninyo na ibabalik ninyo. So in short, mga kapsat, pasensya na, wala pa tayong mic na naman, nakakainis naman, ano ba yun, lagi ko nakakalimutan. So ibig sabihin mga kapsat, no, isosoli nila yung mahiwagang blue box na BIR sa prosecution. Bakit daw? Kasi hindi nila binuksan noon, no? Diyos ko po, Rudy, nako po. Ang isang pan dyan, possible para mabuksan yan, hihingi sila ng request dito kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Siya ang magbibigay sila ng request. Buksan na yan, nako po. Malamang yan ang kukunin nilang option. Sa kanila, yung custody niyan, at silang bahala mag-desisyon kung paano nila yan gagamitin. Oo, ewan po kung kahapon, kung sinauli yan, dahil Sabado ngayon, Biyernes kahapon, I hope sinauli na yung kahapon. Kasi hindi naman kasama sa main transmittal daw Opo, para manghihabol. Opo. Pero ang tanong ko nga kahapon, bakit natin tinanggap? Tama rin, si Senator Chus mismo nagsabi, wala tayong business to safekeep, mag-safekeep ng evidence kasi korte tayo. Unless i-presenta yan at i-admit natin bilang korte, magpipresenta dyan either yung prosecution or yung defense. Yan pa naman po yung mainit na pinag-usapan even nung pre-trial conference, Senator Ping, kung anong mangyayari sa magic box na yun, sa box ng BIR na yan. Alam mo, Robert, sa House pa lang, dapat ginawa na nila yun You see? Yang mahiwagang box na yan, Mamsat, dapat sa House pa lang, pinuksan na nila yan. Kaso nga, nag-iingat yung mga nasa House, Senator Ping. Kasi baka mamaya, gagawin na naman technicalities. Kasi hindi naman yan Senate, hindi naman yan Korte, yung House. Diba? For in aid of legislation lang. Hindi pwedeng buksan talaga. So ano pa talaga? Nako po, pero sabi nga, pag may request, mag-request sila kay Pangulong Bongbong Marcos na pabuksan na yan. Pangulong Bongbong Marcos, buksan na natin to. Buksan na ang mahiwagang box. Siguro yung batas Pero bakit nila unang-una yun, sinabit? Simple lang yun Kumuha lang sila ng authority na nasa batas Sumunod lang sa batas, walang problema. So yan, malinaw na pagdating dyan sa BIR box na yan, offhand ang impeachment court at bahala ang prosecution at defense kung paano nila gagawin. Abangan natin anong matasabi dito ni Attorney Luis Tromabsat. Gamitin yan kung gusto na nilang gamitin. Yan ay na-resolve na yan, ibig sabihin, Senator Lacson. Yes, nang naaayon sa batas. Nang naaayon sa batas. Nang naaayon sa batas. Opo. And then, meron pa rin po ba kayong pinag-uusapan ngayon, Senator Ping, na impeachment manager na tinatawag? At ang impeachment court, magkakaroon ba ng spokesperson pagdating po sa Monday? Spokesperson, yes. Pinapabayan na namin sa Senate President yun. Na siya na yung pumili kung sino yung spokesperson. Ang pinag-usapan lang namin, kailan very close ang coordination ng spokesperson. Of course, preferably lawyer, makipag-coordinate siya closely doon sa aming clerk of court, kay Secretary Bantog. Tell Monday what you need. We're creating an agent and naming him Tony. Now let's give him context. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bigyan na po kayo ng briefing regarding po dito sa magiging trial ninyo. Justifiable ba yung mga time frame na hiningi both ng prosecution ng defense para dinggit to or medyo tulong ito para sa inyo? I think napag-usapan na yun sa pre-trial conference. Kaya resolved yun kasi nagkasundo naman yung magkabilang parte sa schedule. May mga konti na lang na magsasalimot. Alam mo, minsan may mga magka-crop up during the trial itself na mga panibagong development. So yun, i-resolve na yun as we go along. Sige po, i-set aside muna natin yung issue ng impeachment, Senator Lacson. Punta muna po tayo doon sa issue pa rin ng flood control, itong recent decision ng Ombudsman na gawing state witness, si former Secretary Bonoan. Pagamat may nauna na kayong pasabi dito, pero tama ba itong ginawa ng Ombudsman, Senator? Mas marami ba talaga tayong makukuha kung magiging state witness si former Secretary Bonoan? Mas alam ng Ombudsman kasi sila yung mas may appreciation sa mga ebidensya at kung ano yung napag-usapan nila ni Secretary Bonoan. Kasi sila naman nag-uusap yan kung ano yung pwedeng i-divulge pa na makakatulong sa prosecution. Ang sa akin lamang, maghahanap dapat sila o si Bonoan ng mas guilty sa kanya. Kasi remember, ang mga requirements sa pagiging witness, remember, iba ito sa situation ni Roberto Bernardo, Alcantara et al. Kasi hindi naman sila naging akusado. Pumasok sila sa Witness Protection Program, may pinirmahan sila doon, nakasunduan, at sila talaga magtetestigo. In the case of Secretary Bonoan, medyo Johnny come lately, ika nga, na hindi nag-apply nung una pa lang, so na-accuse siya,
na-issue siya ng warrant of arrest, tutunayan, nakakulong siya at hospital arrest nga siya sa PNP Opo, hospital. So iba yon, wala sa kamay ng ombudsman ang pagdi-discharge sa kanya at para maging state witness. Nasa jurisdiction na yon ng korte ng Sandigan Bayan. So no matter how determined ang ombudsman para gawin siyang state witness, talagang subject yan sa approval ng korte. I-apply lang nila yan, i-motion, at kung payagan ng korte, at magkakaroon ng hearing siyempre yan. Opo. So ang tanong nga, sino yung, kasi ulitin ko, yung mga qualification, kailangan indispensable yung kanyang testimonya para leading to the conviction. Tapos hindi siya yung most guilty. Tapos yung, of course, materiality ng kanyang testimonya, yun na rin yun, ano? Tapos mako-corroborate ng ibang ebidensya o testigo yung kanyang. At pinaka-importante, ano yung credibility niya? Kasi kung halimbawa masalang siya, ma-cross-examine siya, at lumalabas na very selective o hindi credible, baka hindi siya umubra na maging ma-discharge as a state witness. Yun ang pagdadaanan niya. Unlike hindi kayo sa Alcantara et al., Bernardo et al., Antimano, sila na talaga yung hindi na sila inakusahan, no? State witness na sila. Yun ang diferensya. So para rin sa kaalaman sa ating mga tagapakinig, yun ang dapat pagdaanan ni Secretary Bunoan. At yung ibabalik na pera, Senator Lacson, restitution, sa initial tama. investigation ninyo sa Blue Ribbon, mga magkano dapat yung maibalik niya? Di po ba yung ibang witness pinagbabalik, pinagsasauli rin ng pera? Oo. Kasi kung ibabase natin sa testimonya ni Bernardo pa lamang, sinabi niya na, di ba, 2023, 2024, 2025, merong alokasyon para kay Secretary Bunoan na 5 bilyon. So, 15 bilyon yun, 3 taon. At ang sinabi rin ni Bernardo, merong 15% na commission o commitment para kay Secretary Bunoan. Pag kinumpute natin yung 15% ng 15 billion, easily that's 2.25 billion. Ngayon, sinabi rin ni Bernardo, binabatuhan siya o kaya pinapartihan siya ng 25% of the 15%. So pag kinumpute natin yung 25% ng 2.25%, may maiiwan kay Bunoan na 1.687 billion. Sinabi rin ni Bernardo na hindi naman solo ni Bunoan yun, pinapartihan pa raw yung si late Undersecretary Cabral. So doon na tayo magbe-base. Ang base number natin ngayon kung 1.687 billion, kung magkano na iparte kay Bunoan, easily, kung ikakalculate natin, kung meron pang ibang mga commitment si Secretary Bunoan, sabihin na natin, ilagay na lang natin at the very least 1 billion, doon pa lamang. Yung sa iba pa. So kailangan talakayin mabuti yun kasi in fairness to the Republic of the Philippines, to the Filipino people, kung i-discharge mo siya at magiging state witness siya, at siya naman ay lapping his way to the bank, mukhang unfair naman sa atin yun bilang taxpayers, hindi ba? So while iiwanan natin yung wisdom sa yung decision na ipa-discharge siya as a state witness, teka muna, parang tingnan din naman natin kung ano yung babalik sa kabayan ng bayan. Bukod dito,